Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face-to-face, 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 inyong bangayan, face-to-face, huwag mong talikuran, harapin mo, face-to-face. Harapin mo na! Chismis is in the air. Ika nga, may tenga ang lupa, may pakpak ang balita, at may timpula na. Lens for the hottest chika, timpula! Okay lang maging marites basta martes. Ay, hindi. Basta may evidence. Pag hindi legit, di tiyang tawag dyan. May standby kaming mainit na tsaa. Diretso sa mukha ng nagkakalat ng fake chika. Diba, Team Puti? Eto na ang laging mas mainit pa sa chismis, ang salpukan, ang face-to-face harapan. Legit with certificate ang kanilang advice. Sila ang ating harapang tagapayo. Always ask consent para no panic attack. Payo yan ng ating mental health expert, Dr. Camille Garcia. Love niya tayo at hindi yan chismis. Dr. Love, Brother June Banag. Alam nyo girls, dapat laging may label para may habol with love. Yan ang payo ng ating striktang abogada, Atty. Lorna Capunan. Mahilig sa marites chismis, basta legit. Joke lang. Kaya magingay para sa nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas. Ate Corina. Sari-sari pong mga problema ang ating kinakaharap at medyo paiba-iba po lahat ng mga ito ating pinagkakatutunan. Kaya ang programa natin hindi lang po away, kung hindi pagkakasundo at pagkakaintindihan at kaalaman pa. Yan. Alam nyo, dito nagsisimula sa sabi-sabi, pero hinihimay natin yan para maging factual ang lahat ng sabi-sabi at mayroong sayaw ang sabi-sabi. Guess what? Ate Corina, tignan natin kung ano ang kanyang sasabihin. Ikaw. Ay, Go, boys! Gen Z! Oh, dapat ganun lang, nonchalant lang. Oh. Parang tamad-tamad lang. Sabi po sa kanta, hindi makikinig sa mga sabi-sabi. Ayan naman talaga dapat, di ba? Deadma sa Marites. Pero paano kung ang kinakalat na chismis ay nakakasira na talaga sa'yo at sa iyong buong pamilya? Right? Sagot dyan ng nagrereklamo natin, sugod! Tama, matapang siyang sumugod sa nagkakalat ng illegitimate chika. Ayun, pero lumipas man ang 2 taon matapos ang suguran at baranggayan, si Sister Marites siya pa rin ang paboritong siraan. Ugali po ni Ate Dory kaya ang kada may makikitang tao sa tuwing umaga, sabihin iba-iba tatay ng anak. Kahit ako napagsabihan niya rin ako yun. Hanggang sa napikon na yung tao, siyempre pagod nga po, napatulan po siya. Dahil sa ganun nga po yung ginagawa niya ng mga salita na hindi maganda. Naawa nga po kay Aling Dorica kasi dapat di na po siya pinatulan ni Ate Daga. Kasi po,
Maganda na rin po. Dapat po kinausap niya na lang ng maayos. Sabi ni Dory, si Daga ay malandi dahil may 10 lalaki. Sagot naman ni Daga, pakialamera ka at sadyang makati ang iyong dila, Dory. Parinigan, yung mga chismis-chismis, nakarating sa isa, nakarating dun sa isa. So, nawala namang matibay na batayan. Ano nangyari? Yung sila na magkita, dun sila nag-away. Dahil sa walang tigil na iringan ni Daga at Dory, pareho sila na hindi makapagtimpi. At eto na ang magkatunggali sa isyu ngayong araw, Daga at Dory, harapan na! Ba't ka naman natawag na Daga? Yan po yung tawag sa akin dun sa looban. Ganun? Opo, Kasi, yun po. Yun lang po ang bansag nila sa akin. Kasi yung pamilya ko, yun din po ang tawag. Ganun? Opo. Okay, so ano ang problema, Daga? Ayun nga po itong babae na to, pinagkakalat nito. Na 10 daw ang lalaki ko. Kaya doon kami hindi nagkaintindihan. Dahil ako, isang tindera lang ako. Isang tindera lang ako, nananahimik ako sa bahay namin. Pinagkakalat nito, 10 ang lalaki ko. Hindi naman tama yun. Kung hindi po 10, ilan po talaga? 9 lang. 9 lang. Dalawa lang po. Dalawa. Una, tunay. Yung pangalawa, yun po ang tunay na asawa ko. Pero, patay na po sa ngayon. Sa ngayon lang? Opo, narinig po ng asawa ko lahat ng paninira niya sa akin. Okay. Kaya, Sa ngayon patay. Opo. Hindi lang natin alam kailan ulit mabubuhay. Mamaya. Ngayon lang. Ngayon. Okay. Lito kami sa'yo. Yung isa patay na. Ito Opo. ngayon, kinakasama mo. Wala na po akong kinakasama ngayon. Yung una ko pong asawa, kasal ako doon. Pero ngayon po, neto lang pong November, namatay po yung asawa ko dahil sa sakit na diabetes. Okay. So, saan galing yung 10 lalaki? Yan din po ang hindi ko inaano kasi po ako, tindera lang ako, namimili, nagtitinda, nag-aaruga ng mga anak, na yun nga po, may pinag-aaral ako, doon po ako focus. Mula po nang namatay yung asawa ko, doon po ako nag-focus. Ilan ang anak mo? Ano po yan, 5, isang ampun po, yun po ang pinag-aaral ko ngayon. Yung 4 po, 3 yung may asawa, isang binata, tsaka po yung 18 years old ngayon na pinag-aaral ko ng college. Kinamatayan ng asawa mo yung sama ng loob na baka may iba kang Yun lalaki. po, kasi nadinig niya yung lahat-lahat eh. Okay. Kawawa rin naman Tsaka mahirap talaga yung diabetes. Talagang Opo. kailangan nating pigilan ang diabetes kasi talagang pampakomplikasyon talaga ng buhay yan. Saan sa palagay mo nanggaling yung galit niya sa'yo? Yun po ang hindi ko rin po maintindihan sa kanya kasi po tinatanong ko po siya kung anong problema niya. Oo. Salita lang po siya ng salita ng ganon. Kaya po ako sa isang banda, nagreklamo po ako sa barangay. Okay. Ano sabi ng barangay? Ganun nga po, pinagkakasundo rin naman po kayo sa barangay kahit ano pong nangyari. Nabangasan ko po siya sa muka. Opo, sa galit ko po, nabangasan ko siya talaga sa muka. Okay, so ano kaya ang nasa likod ng isipan ni Aling Dory na sinisiraan daw niya si Daga? May pruweba ka ba, Aling Dory, sa paratang mo kay Daga? Ikaw naman ang susunod na magsasalita, ha, Nanay? Sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face. Sinong sisimulan? Harapin mo face to face. Okay, so tanong natin ngayon na nakasabit para kay Aling Dory, may pruweba ka ba? Una, totoo ba na sinasabi mong mayroon siyang 10 lalaki? Sa umpisa po talaga, ma'am. Kaya ako nagagalit sa kanya dahil walang papatol sa akin, kahit aso, walang papatol sa akin dahil sa kapangitan ko. Natural, galit na po ako nung sinabi. Pero nung sinabi niyang pangit ako, hindi po ako galit. Natawa ako doon sa loob. Hinablot niya ako ngayon. Nung hablotin niya ako sa loob ng bahay namin, nasa loob ako ng bahay, ma'am eh. Kasi hahampasin ko na talaga siya ng tingting ko dahil naglinis ako sa loob ng bahay namin eh. Ngayon, ginawa niya sa akin
akin. Nablot niya buko dahil mahaba buko, ma'am eh. Nung mahablot ako, winiwisi-wisi niya ako. Kaya tumama po ako nung daladalahan niya. Panungkit po talaga ng sampay. Kaya nung inawat kami ng asawa niya, kasi puro dugo na po ako, ma'am, naliligo na ako sa dugo. Nako! Kaya yung asawa niya, sinabihan tigilan mo na yan, hindi lumalaban sa'yo si ate. O yun siya tumigil. Sino ang nagsimula? Yung chismis mo sa kanya o yung sinabihan kanyang pangit ka? Pangit po ako. Aswang ang sabi sa akin. Aswang? Opo. Sabi-sabi na kaya wala papatol sa akin, lalaki. Sabi-sabi yun! Kaya nasabi ko na lang po sa kanya, ma'am, na oo, papatulan ka talagang 10 ang lalaki mo dahil maganda ka. O, yun. Compliment pala, pinupuri. Teka muna, so, aminado ka, nauna ka na nagsabing siya aswang talaga. siya. Hindi po, sabi-sabi lang yun! Sabi-sabi lang yun! Oo naman eh, maganda ka eh. Sinasabihan yun! Totoo ka naman, maganda ka eh. Di ba, ma'am? Walang taong pangit. Tama. Oo, di ba? In fact, ang alam namin, itong si Nanay Dory ay palasimba. Yun talaga Laman ng gawa. simbahan itong si Nanay Dory. Bakit naman nagkaroon ng chismis na siya'y aswang? Nako, sabi-sabi po yan doon sa amin, aswang yan! Kasi nga tinatago niya yung mga krus sa simbahan. Hindi naman po siguro totoo yun kasi lagi nasa simbahan, mangingisay yan kung totoo. Hindi nga tinatago niya yung mga Sabi-sabi krus. talaga yan! Sabi-sabi yan! Nanay, alam mo, matawa ka na lang. Oo nga, Huwag mo binibiro. dibdibin. Dinidibdib ko, Huwag mama. na. Kahit tumanda Bakit mo nga po ako didibdibin? eh. Huwag mo didibdibin. Alam mo, pag undas, magtago ka, ha? Bakit, Ate Ako ba Cory? kaya lagi ako sa labas? Nasa simbahan po ako, ma'am. Kahit Oh, ganun simbahan, eh. tama. Huwag ka Wala man mag-iitim. ako sa loob ng bahay. Puro simbahan po ako. Alam mo na, syempre, pag Halloween. Oo nga. Huwag makikita Maraming Hindi na ako bawang umati sa ng ganyan, paligid. ma'am. Kaya nga, Simbahan Nay. lang ako. Oo. Alam mo, i-makeover natin si Aling Dory. Yan. Tingnan natin kung masabihan pa yan na aswang, Nay. Lalagyan ko kayo ng highlights. At saka pilik mata. Ay! Basta, gagawa natin ang paraan yan. Kaya maganda, tikom na lang ang bibig, di ba? Tsaka walang galit sa katawan. Baka magkasakit ka pa niyang kasisigaw mong ganon. Nakakaano yan, ha? Ang galit. O, Doc Camille, ano ang mga komplikasyon ng sobrang galit sa katawan? Number 1, cancer. At totoo yun, totoo Oh, yan. ano pa? Ang pangalawa, pwede kayong atakihin sa puso. Pwede po kayo magkaroon ng ganong klaseng mga simptomas. And then eventually, pag hindi ho na itukoy ng tama yun, pwede kayong ikamatay nyo. Physical condition, medical condition, psychological, emotional, lahat po apektado. Ayan na, taas ng presyon ng dugo. Yes. Opo. Diba? O yan, lahat Naku, yan. tigilan na yung galit, nanay. Magdasal ka na lang. O dagdag pa ito, ayon sa pag-aaral ng University of Toronto sa Amerika, ang taong nakikinig daw ng chismis, kumakalma ang puso. Kumbaga, nakaka-relax daw ang chismis. Parang alak. Yeah. Bisyo. Isa pa yan sa mga bisyo. Tsaka ang chismis, libre lang. Yan. Hindi ka kailangan magbayad, pero may kabayaran yan. Meron niyang balik sa inyo, okay? So eto na, may dagdag bawas kaya sa kwento ng nasirang magkapitbahay. Malalaman natin sa kanilang mga kakampi sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face. Sinong sisiwain mo? Face to face. Taong simbahan si Dory, pero kung manira ay parang walang narinig sa utos ng Diyos. Ayon yan sa kakampi ni Daga. Josie, humarap ka na. Ali Josie. Nanay Josie, magandang araw po. Ano po ang nasabi ni Nanay Dory na ikinagalit nyo rin? Ayun nga po, nagkakalat niya doon, sabi-sabi na 10 daw naging lalaki nitong kaibigan ko. Pero hindi naman po talaga totoo yun. Alam ko, ang asawa niya 2. Una, naiwalay. Pangalawa, namatay. Dahil nga,
sa kagagawan niya. O, di ba? Ano ngayon na nangyari? Mga Dory. mga galawang chismos. Ay, mga... Diba? Palasimba ka. Dapat, sinisimba mo yung hindi kayong daldal dito, daldal dun. Pangit. Diba? Pangit dun. Pangit. So palagay mo, dapat tigilan na yung chismis? Tama po. Tsaka, Alindori, palasimba ka. Kailangan, dalhin mo yung mga salita mo sa pagdadasal. Ganun. Huwag kayong, pag nakakita ka, chichismis. Pangit. Pangit talaga yun. Bako? Okay, Nanay Josie, basta't kayo naniniwala na wala siyang 10 Wala po. lalaki. Kahit po, lumubog ako rito. Wala po talaga. Alam ko po ang pagkatao nito. Alam ko po yan. Naniniwala ba kayo na siya'y aswang? Ay, ako po, hindi ko po inaanin yun eh. Kung madinig ko, dinig na lang, pero hindi ko para pagsabi-sabi, di ba? Mahirap eh. Oo. Madagdag ka pa sa ano. Okay, kausapin naman natin ang kakampi ni Dory, ha? Kasing tikas kaya ni Josie ang kakampi ni Dory. Malakas lang sa panglabas si Dory, pero matanda na raw ito. Kaya sana, wag nang patulan. Pag-iusap ng kakampi ni Dory, intindihin na lang si Nanay. Minda, humarap ka na. Minda, okay. Anong pagkakakilala mo kay Nanay Dory? Isang tao naman na taong simbahan nga yan. Simbahan, bahay lang siya. Ngayon, ewan ko ba kung ano bang dyan sa labas na, sa mga labas na usap-usapan, kada makita siya, sinasabihan siya na aswang, pangit na aswang. Yun. Tapos, kapag ka dumadaan sa harapan nila, nagbubulungan sila, yung mga tao. Tapos, kapag nakabalik na sa bahay nila, sabihin, pumasok na daw sa loob ng kuweba yung aswang na pangit. Na kahit aso, hindi magugustuhan. Yun ang sabi nila dyan. Masakit yun. Masakit nga naman. Bakit, Nanay Dory, naghahanap ka pa ba ng pag-ibig? Hindi na. Pag-ibig ko sa Diyos na lang. Pag-ibig na lang sa Diyos. May asawa po kayo. Wala na po, biyuda po kung nauna dyan. Okay. Ilan ang anak mo? 3 po ang mga anak ko. Ano sabi ng mga anak mo? Hindi ka ba pinaglalaban? Pinaglalaban talaga ko ng anak ko, pero pinapabayaan nila ko. Bahala ka, desisyon mo yan. Sabi ko, sawan-sawa na ako kakasasabi nilang pangit ako, aswang ako, lumilipad ako, yung ganun, yung lagi na sinasabi sa akin, kaya nasakit sa lubog ko na laging ginaganon, ang ginawa na sa akin. Kaya kung anong narinig ko din sa ibang tao, sinabi ko sa kanya yun, pero hindi ako nagmula na talaga akong nagsasabi, chismis lang po, yun talaga. Masakit naman talaga yun, di ba? So, dapat yan idulog din sa barangay na ipagbawal na rin yung lahat ng magkakapit-bahay na naninira sa kapwa. Diba? Kasi siya naman ay, biro mo, byuda na kayo pareho. Ito naman ay para sa ikabubuti rin ninyo, right? Ano ba ang sikreto sa magandang samahan sa barangay? Sige nga, kayo ang tatanungin ko, ha? Sa pagbabalik ng Face to Face! Harapan! Face to Face! Sino sisimangon? Pin mo face to face! Madalas sa ating problema ito, di ba? Dito po sa aming programa, yung siraan, iba-ibang klase lang. Meron na rin tayong naging panauhin dito na pinagbintangang aswang. Meron na rin ganon. Hinarapan natin sa pare, remember? Para mapatunayan lang na hindi siya mangkukulam. So, yung ganyan madalas. Pero ano ba talaga ang sikreto ng magandang samahan sa magkakapitbahay? Meron ba? May paraan ba yan? Sige nga, Tuesday, meron ba? Meron, ate. Kasi ang pakikikapit-bahay, dapat nagsisimula sa iyo ang kabutihan na ine-expect mo sa kapwa mo. Kumbaga, ako na ang magpapakita sa iyo ng tamang pagtrato para yun din ang ibabalik mo sa akin. Kagaya ko, pag nirereklamo ko, wala kang dibdib. Imbis na magalit ako, okay na yung walang dibdib kesa walang utak. Ganon. Talinuan na lang natin, wag na nating
aawayin. O, edi natawa pa siya. O, doon naman, Ryan. Ako ate ko rin siguro boundaries na okay, nakikisama tayo kasi mahirap magka-problema sa loob ko sa kayo na nakatira yung area ninyo eh. Kasi yung stress ninyo, araw-araw nyo haharapin. So, kailangan may boundaries na okay, mabait ako sa'yo, mabait ka sa akin, pero hindi tayo magiging masyadong close. Correct. Huwag na i-risk yung ganun kasi mamaya magkagulo pa. Correct. O sige nga, tingnan natin ang kakampi mo. Alam mo, Aling Daga, kung alam mong hindi totoo yung sinasabi niya, dapat hindi ka nananakit dahil masama yun. Matakot ka sa Diyos. Ganun lang kasimple. Tama. At kayo rin, Aling Dory, huwag na kayo magchichismis dahil unang-una hindi nakakatulong sa inyo at hindi rin nakakatulong sa mga chinichismis nyo. Ang gawin nyo na lang, magluto kayo ng tinaing, magluto kayo ng ulam, kakainin ang pamilya. Attorney Lorna, bukod sa libel, ano pa ba ang pwedeng kaso sa mga taong naninira? Kung kunyari, hindi libel kasi is written, slander yan, oral defamation, slander. Kung may nakakuha pa ng social media, may kunyari kapit si Aling Dory, kung nandun siya at naka-cellphone siya at kinunan niya, di mapopost yan, magiging cyber libel yan. At nanganganak. Tapos yung mga comments doon, lahat nagkakagulo talaga. Kanya, nasa church kayo, no? Ang sabi nga ni Dr. Love, yung the idle mind is a devil's workshop. Baka wala kayong ginagawa sa simbahan. Sana magkaroon na lang kayo ng recreational activity, fundraising, bingo, mga ganyan. Imbis na nag-aaway-aaway kayo, no? Yung 10 Commandments lang. Yung love thy neighbor. Kasalanan yan nakalagay sa 10 Commandments, kasalanan yan, Pero magiging, hindi lang kasalanan, magiging krimen yan. Kung yung love ng neighbor, yung pagkawala ng love ng neighbor, na-translate sa pagsira sa dangal ng kapitbahay o ng neighbor nyo. So, in that sense, yung moral at saka yung legal nag-overlap. Ayan, huwag na nating patagalin at palalimin. Okay, Dr. Love, ano ba ang gagawin kapag may nanira sa'yo? Kasi kinakailangan talaga manahimik na lamang tayo. Dito papasok, Dory, yung pagiging taong simbahan natin, yung pagtitiwala natin sa Diyos. Matanong ko lang, Dory, anong ministry mo sa ating simbahan? Greeters and Collector po ako, taga-Bagbati po ako. Greeter and Collector. Oh, yes po. Nandyan ang maraming chismosa. Opo. Totoo yan. Ay, totoo? Oo. Totoo po. Huwag magagalit sa akin. Kasi sa Greeter and Collector, ang trabaho nyo mag-welcome ng tao, ng parishioners. Opo. Nakikilala nyo, nalalaman yung buhay nila, ganyan. Kaya sabi, natatempt ang maraming greeter, hindi lahat na maraming greeter and collector na mag-chismis. Sa Proverbs, sa Kawikaan, yun daw chismis, nakasisira ng relasyon sa kapwa, no? So, dapat siguro maglaan tayo ng mas maraming panahon ng pagdarasal before the Blessed Sacrament. Kay Aling Daga, sana po wag na nating makita yung kapangitan ng iba. Hanapin natin ang kapangitan ng mukha natin at ng pagkatao natin para mabago natin. Huwag yung sa iba. The golden rule, huwag mong gawin sa kapwa ang ayaw mong gawin sa'yo. And life will be better. Ayan. Doc Camille, kapag may nagsalita ng mas matungkol sa'yo, medyo kumalat, paano ka magpo-process bago ka gumanti o sumagot? Unang-una, kung alam mong hindi totoo, bakit mo kinakailangang intindihin yun? Pagdating sa ganyan, ang hirap kasi ate ko rin, nagkakaroon tayong tinatawag na self-stigma. Parang ikaw mismo, dahil sinabi ng iba na pangit ka, iniisip mo tuloy na pangit nga ako, kaya ganito, kaya kinakailangan ganitong gagawin ko para sa ganon, lalabanan ko siya. Dahil kung sasabihin nyo ang stigma, pwedeng sabihin natin na
ay, galing yan sa ganito. Pero kung ikaw mismo, ang iniisip mo, pangit ka, mahirap yun, Aling Dory, dahil kasi ikaw na ngayon ang gagawa ng paraan para maghigante, para gumawa ng hindi maganda sa kapwa. So, sana tandaan nyo, walang pangit sa mundo dahil sinabi nga, ako natatandaan ko yun, grade 1 pa lang, sinasabi ng teacher sa religion, God made us, God made man, in His image and likeness. So, imposible na gagawin tayo ng Diyos na pangit. Dahil ibig sabihin nun, ginawa niya tayo sa imahin niya eh. So bakit sasabihin yung pangit tayo? Lahat tayo dito sa mundo maganda, lahat inside and out, dun na napapakita yung kabutihan at yun na mag-e-exude ng kagandahan natin. Yun lang po. Thank you, Doc Camille. Kung si Daga muntik na sira ang buhay dahil sa chismis, ang OFW naman natin sa Hong Kong na si Hazel, halos masira na rin talaga ang buhay dahil sa pambubugbog naman sa kanya ng kanyang asawa. Kaya lumipad papuntang Hong Kong, tumakbo doon para magbagong buhay. Ang dagok ng tadhana kay Hazel at kung paano siya isinalba ng langit sa ating kapatid kumustahan in Hong Kong. Tuloy-tuloy pa rin ang harapang tulong dito sa ating kapatid kumustahan. Hindi lang si Lodi nating driver na si Arthur ang napasaya, kundi meron pang isang bayaning OFW na tunay na inspirasyon. Double the kwento, double the saya. Meet Hazel, ang super single parent na may 3 chikiting. Ang domestic helper by day at fighter by heart dito sa Hong Kong. Gagayahin ko yung challenge mo, Ma'am. Sa aming meet and greet, kitang-kita ang positive energy at ang masayahing aurahan ni Hazel. Tandaan, hindi namin kayo iiwan dahil sa aming puso, kayo ang number 1. Ah, di ba? Ay nako, kailangan mabigyan ng premyo. Si Hazel, pag tinignan natin siya, para siyang napaka maligayang bata, no? Di ba? Very positive ang vibes. Ang ngiti pa lang, ulam na. Pero, kailangan namin yan, Ma'am, dito sa Hong Kong. Dapat maging masaya ka. Parang wala lang problema, good vibes lang. Pero sa likod ng mga ngiti, mabigat ang kanyang laban. Iniwan niya ang Pilipinas at ang 3 anak sa kabila ng sakit at pighating iniwan ng isang mapanakit at abusadong asawa. Pinili niyang mangibang bansa para lang may maipadalang ginhawa sa pamilya. Hindi lang ngayon, kundi sa darating na 6 na taon. Malis na ako doon, Ma'am. Iyan ko po siya ng second chance, pero ng babae pa rin po. So, yung time na po na yun, yung nasa work ko ako, pumupunta siya sa work ko, Ma'am, para parang sunduin. Pero ayaw ko na kasi umuwi sa kanila, Ma'am. Sunduin niya ako tapos hihilahin niya ako. At doon nagsimula ang kanyang hugot sa buhay. Ang lumaban mag-isa para sa mga anak na naiwan. Hindi ba mahirap yon na single parent ka? Tapos OFW ka dito, di ba? Bilang isang single parent, Ma'am, is lahat ng kailangan ng mga anak mo, parang lahat bibigay mo para sa kanila. Parang halos wala nang maiwan para sa'yo. Pero lalaban ka para sa mga anak mo, Ma'am. Sila ang magiging puhunan mo, lakas ng loob, at tiyaga, at prayers po. Pero higit sa puso, mas mabigat ang nasa isip ni Hazel, ang edukasyon ng mga anak. Natigil sa pag-aaral yung anak mo, bakit? Yung pangalawa po, Ma'am, kasi magka-college na po lahat sila. So hindi ko po kaya. Pero lahat sila tapos ang high school. Yes po. Ilan? 3 po. 3. Yung first na anak ko po, Ma'am, nasa college. At saka yung pangalawa po, siya po yung huminto. Tapos yung pangatlo po, college na po, first year. Kapag pangarap ang puhunan, mas matibay kung may katuwang sa laban. Kaya naman, muling papasok sa eksena ang ating mga kaibigan mula sa Bingo Plus Foundation. 100,000
isang malaking biyaya ang hatid na educational assistance para sa kanyang anak. Isang ginhawa na hindi matatawaran dahil ang halagang ito ay katumbas ng kanyang ipon para ipagawa ang kanilang tahanan o kaya'y pambili ng maintenance na gamot ng kanyang nanay. Grabe, sobrang saya po mo. Sir, kasi yung anak ko po, nagpapaano ng laptop. Tumitingin po ako ng second hand po dito sa Hong Kong. Pero wala po sa budget. Pero ito na po, ito yung binibigay ni Lord para sa akin. Nakakataba ng puso, di ba? Hindi na rin mapigilan ni Hazel ang maiyak sa tuwa. Luha ng pasasalamat, luha ng pag-asa. At para mas lalo pa nating pasayahin si Hazel, hindi lang siya ang may sorpresa, kundi ang nanay niyang walang sawang nag-aalaga sa kanyang mga anak. Tahimik na nagsasakripisyo habang siya'y nasa abroad. Kaya naman, bibigyan din ng Bingo Plus Foundation ng munting negosyo ang nanay ni Hazel para kahit paano'y may dagdag na kita at panggasto sa araw-araw. Ang harapang tulong pangkabuhayan para sa nanay ni Hazel, legit, delivered with love all the way to Ilocos Norte. Malaking tulong po ito dahil iisa lang po si Mama na naghahanap buhay para sa amin. Mama, thank you. Thank you for all the support. Kung hindi sa'yo, wala to sa amin. Thank you lahat sa mga binigay mo, lalong-lalo na kay Nana. Thank you dahil andyan ka lagi para sa amin. Maraming salamat sa lahat po. Lalong-lalo na po sa Bingo Plus Foundation. Lesson learned, mga kapatid. Gaano man kabigat ang pinagdadaanan, laging may liwanag sa dulo ng laban. At patunay si Hazel na kahit sinaktan, pwedeng bumangon at pwedeng maging inspirasyon. Mga kapatid, that's a wrap. Yan ang harapang tulong na baon lagi, hope at good vibes. Kaya mga kapatid all over the world, abangan nyo kami sa mga susunod pa nating Kapatid Kumustahan sa ibang bayan. Love you! Harapin mo face to face. O ayan, so kailangan humarap tayo sa barangay. Pero this time, gusto ko may kasulatan na. May kasulatan tayo na wala na tayong sasabing masama sa isa't isa. Okay naman yon, ano? Kasi wala talagang mahihita na maganda sa chismis. Diba, no, Aling Josie? Ano sa palagay mo? Talagang wala akong mahihita, anak ko. Oh. Talaga, di ba? Lumubog man ako dito sa kinatatayuan ko. Totoo ang sinasabi ko, ha? Sakit yung ganun eh, chismis ng chismis. Ikaw, di mo siya inaano, di ba? Correct. Oo, totoo yan. Kaya, para patunayan na hindi siya aswang, sasabuyan natin siya ngayon ng holy water. Loko lang. Hindi, ipapag-makeover natin si Aling Dory. Alam mo, ipapa-rebond natin siya, papa-makeupan natin siya, tapos kukunan natin siya ng video at litrato. Para naman alam niya, Aling Dory, na hindi siya pangit. Bibigyan kita ng K-Magic Beauty Essentials. Oo, mga produkto ko yan, K-Magic. Maganda yan para sa'yo. Bibigyan na rin kita. Pero wala akong gamot sa chismosa, ha? Okay, wala akong pinapahid sa dila. Dito lang sa muka. Okay. Pagkatapos, syempre, bibigyan natin sila ng groceries. Lahat kayo apat. Diba? Para masaya. Pero gusto ko, magkasundo na kayo ngayon. Sige na, tayo na kayo dyan. Matanda siya sa akin. Matanda siya sa'yo, tama. Correct. Si Ate Dory. O, kita mo si Nanay Dory, para nakahanap ng unan. Nanay, magpatawaran na kayo. Ano lang yan, away chikilya lang yan, di ba? Simple lang naman, mga kaibigan. Kung hindi na nakakasiguro at may ebidensya sa sasabihin mo, huwag mong isa sa publiko. Hindi lahat ng nasa isip mo ay dapat mong pinagsasabi. Puwera kung ito
ay mapapatunayan mo. May mga bagay din naman na kahit totoo, ay kung hindi naman apektado ang buhay mo ng iba, bakit kailangan mo pang pagmagalingan? Lahat tayo may ibang mahalagang dapat pagkaabalahan. May mas malalaking problema ang bayan. Ang salita nakamamatay. Nakakasira ng buhay, ng kabuhayan, ng pamilya, apektado ang mga kawawang kabataan. Ngayon, kung tayo ay nagpapadala sa galit natin, sa dibdib, di lalo dapat magtimpi at mag-isip bago dumaldal, bago magchismis, at bago mag-post. Hindi ba? Nang kung ano-anong nakakasira sa iba. Magdasal, umami ng pagkakamali, itawid ang isip at gawa. Ayan. Ako po ang inyong Ate Kuring at nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sapo na sa puting, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face off. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo magharapan sa bawat Dating lesbian at bading, hindi na labing-labing. Wala kang sinasabi sa akin ganyan. Binakad ko sa DSWD. Ang ginagawa niya pag mainit ang ulo niya? Bakit niya binabantin yung galit niya? Bunga nga rin niya, ulan dito. Iingay niya. Maraming taong nakakadin. Napapahiya rin yung tao. Tunay na nagmamahal at may pag-ibig.